Yes, Pars. Alam mo, Marcia, iba-iba talaga ang kwento nating mga Pinoy. At isa na dito ang nakita nating isang napaka-interesting na kwento ng pagsisikap. Yes. Yun ang naging dahilan kung bakit ito nag-trending recently. Yes, imagine mo Kuya Kim, mula sa sweldo na 80 pesos a day. Ngayon, big time at patuloy pang umaangat ang kabuhayan ng 28-year-old jack of all trades na ito. Sabay-sabay nating pusuan ang kwento ni Pars Richard Licop. Hi, Richard! Hello po! Richard! Hi, good morning, Kuya Kim. Grabe Good morning, naman Ma'am sa Iya. pagiging jack of all trades. Of course, welcome to Mars for More. Thank you po. Thank you so much po for welcoming me. Para sa mga Mars at Pars na nanonood sa atin ngayon, ano-ano bang mga trabaho mo? Bakit ka naging jack of all trades? Kuya Kim, lahat kasi ginagawa ko. Hindi ako nahihiya magmula sa pagiging construction worker, nag-tricycle driver, nag-dishwasher. Ngayon po, bilang kahit papaano, medyo kailangan natin umangat at mag-level up. Nag-level up din yung mga skills na ginagawa ko. Nag-host ako ng events, nagmo-motovlog or nagvo-vlog na din tayo. Yes po. Opo, yes sir. Opo. Tapos, drummer din po ako sa sarili kong banda. At aside from that, nag-online selling. Ito po yun. Teka lang, hindi. Hindi ko yan tatanggapin. Hindi lang yung mga yan ang ginagawa mo. Marami ka pang ibang ginawa. Okay. Marami. Teka, pa-check nga yung listahan. Okay, so we have... Marami pa po. Nagtinda ng mga ng palamig, sagot gulaman. Yes po. Sagot gulaman. Yes, Nag-sidecar boy, opo. tindero sa labas ng Nag-sidecar mall. boy. Dishwasher. Yes po, opo. Tricycle Opo, driver. opo. Barbero, Yes. naggugupit pa ng buhok. Naggugupit din po ako, Sa opo. construction, sinabi niya, okay, naging clown para sa mga kids Naging clown. parties. Naging Yes. balloon decorator. Balloon decorator yung gumagawa ng Lahat. iba-ibang mga shapes ng balloon sa mga mall. Opo, yes po. Yung mga art, yes. Yung mga pillars, opo. Paano mo Yes, tama po naisip yan. na pasukin lahat niyan? Anong nagsasabi sa'yo na, sige, subukan ko to. Sige, ito naman ang gagawin ko. Well, kapag ka po kasi wala tayong choice at kailangan natin tumulong sa pamilya, lahat magagawa natin. Kahit hindi mo kaya, magagawa mo. Yan ang tip ko sa lahat. Hindi pwede yung salita na hindi ko kaya. Pagka kailangan mo ng pera, magagawa mo lahat ng bagay. Tama po yan. At ngayon, isa ka ng negosyante at vlogger. So, Yes, po. what led you to this? Siyempre ako po ay lahat naman talaga gusto ko i-incorporate at gusto ko ma-document para in the future meron ako ipapakita sa mga anak ko. And ayun po, kaya yun nagtulak sa akin para mag-vlog. Para lahat na nangyayari sa buhay ko, lahat ng skills at lahat ng trabaho ginagawa ko naka-document. At eventually magiging alaala na ito yung pinagdaanan ko, ito na ako ngayon. Kuya Kim, grabe Forward yung planning. pagka-future ng iniisip niya. Wala pa Advance yung ka mga anak mag-isip. niya. Pero parang, wala pa yung mga anak niya, pero parang yun na nga yung motivation niya para tuloy lang yung pagkayod. At dahil advance ka mag-isip, magbigay ka rin ng advice para sa marami tayong mga anak na mga Mars at Pars na nanonood sa atin who want to be like you. Yes. What advice can you give them sa mga batang nanonood sa atin ngayon? Una-una sa lahat, kung gusto nyo maabot ang mga pangarap ninyo, unahin ninyo yung mga magulang ninyo. Huwag ninyong kakalimutan na kung may gusto kayong marating, kailangan sila muna. Kasi everything will become natural occurrence. Opo, na kapag ka po meron tayong gustong makuha, let's say gusto mong yumaman, by biblical naman po yan na sinasabi naman sa Bible na unahin mo yung mga magulang mo. Honor your mother and father. Kasi si Lord ang bahala sa'yo. You will be rewarded Yes. for that. Yes, actually. Tama po yun. So kung meron po akong bagay na gusto ipayo sa mga kabataan, huwag niyo isipin yung mga bagay na gusto ninyo. Bagkus isipin niyo yung mga bagay na gusto ng magulang ninyo na hindi na nila matutupad sa ngayon at kayo na ang tumupad para sa kanila. At lahat ng bagay na yan mararating at mararanasan din ninyo. Grabe, palakpakan natin si Richard. Grabe siya. Grabe siyang anak. Grabe. Richard, teka lang na. I'm just so curious to know, sa lahat ng ginawa mo, what would you say was yung pinakamahirap, yung pinaka-challenging para sa'yo? Yung pinakamahirap po para sa akin yung naging dishwasher ako. Kaya rin po yung naging highlight ng aking vlog. Opo. Kasi pumapasok ako sa school na nangingimay at nagtututong yung aking mga kamay, nagbibitak-bitak. Pero kailangan kong gawin yun kasi kailangan kong mag-aral. Dahil yung papa ko po by that time hanggang ngayon ay nagta-tricycle driver. So, hindi po sapat ang aming kabuhayan at ang aming income para masupport yung aking pag-aaral. Kaya I have decided na magtrabaho kahit na ginagawa kong araw ang gabi at gabi ang araw, gagawin ko po yun para makatapos ng pag-aaral. At yun yung pinaka-challenging. Puyat akong papasok at ang sakit ng mga kamay ko kasi ang dami kong hinuhugasan. Tapos 80 lang po yung sahod ko pero kailangan kong gawin. Maglalakad ako, maglalakad papasok, maglalakad pa uwi para yung pera ko maipon ko hanggang sa pambayad sa school, miscellaneous fee at lalong-lalo na yung tuition fee. Okay, Richard,